อกับฉันรู้กันในความต่างเหมือนไม่มีทางว่าจะรักกันได้อย่างไรแต่เพราะว่าความใกล้ชิดหมดสิ่งแก้ตัว Ang Aralin 3.3 ay maghahatid sa atin ng isang mahalagang sandali sa kasaysayan, ang talumpati ni Nelson Mandela. Noong siya ay opisyal na naging Pangulo ng Afrika, sa kanyang mga salita, inaanyahan niya ang kanyang mga kababayan na magkaisa, magtulungan at magtaguyod ng kapayapaan, katarungan at kalayaan. Sa aralin nito, susuriin natin kung paano naging makapangyarihan ang isang sanaysay, lalo na kapag gumagamit ito ng mga pahayag na naghihikayat. Matutuklasan natin kung paano nagagamit ang mga salita upang gumising ng damdamin at magbigay inspirasyon. Alam mo ba na, ang sanaysay ay ginagamit upang makapagbigay ng mahalagang kaisipan tungkol sa paksang nais nitong talakayin. Ang mahalagang kaisipan sa sanaysay ay tumutukoy sa mahalagang impormasyong ibinibigay nito sa mambabasa. Ano nga ba ang sanaysay? Ang sanaysay ay isang uri ng maikling sulatin na naglalaman ng personal na pananaw, kuro-kuro o paglalahad ng may akda tungkol sa isang partikular na paksa. Layunin nitong magpaliwanag, manghikayat, magbahagi ng karanasan o magbigay ng puna sa isang malikhain at malinaw na paraan. Karaniwan, ito ay may maayos na balagtas. Simula, introduction, gitna, katawan, at sa wakas, conclusion. At maaring maging formal o di formal ang tono. Formal, nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ng mahahalagang kaisipan, makaagham at lohikal na pagsasaayos o kaalaman sa pamamagitan ng paksang tinalakay. Maingat na pinipili ang pananalita. Ang tono ay mapaitagan o lohiktibo o di kumikiling sa damdamin ng may akda. Di formal o personal. Nagsisilbing aliwan, libangan at nagbibigay lugat sa pamamagitan ng pagtatalakay sa mga paksang karaniwan at pang-araw-araw na personal. Ang himig ng pananalita ay parang nakikipag-usap lamang, pakikipagkaibigan ang tono, subjektibo sapagkat pumapanig sa damdamin ng paniniwala ng may akda. So, ang formal ay sulatin na ginagamit kapag seryoso ang paksa at kailangan magbigay ng tumpak at malinaw na impormasyon sapagkat ang di formal naman na sulatin ay maagaan para nakikipagkwentuhan lamang sa kaibigan. Talumpati ni Nelson Mandela, Bayani ng Afrika. Sinalin sa Filipino ni Roslyn P. Salo. Sa mga kapita-pitagan, kataas-taasang mga panauhin, mga kasama at mga kaibigan. Ngayon, lahat tayong naririto ay pagkalooban nawa ng pagpapala at pag-asa sa kasisilang na kalayaan, gayon din naman sa mga nagdiriwang sa iba pang bahagi ng mundo. Mula sa mga karanasan ng di pangkaraniwang kapahamakan ng tao na namayani ng matagal, isisilang ang lipunang ipagmamalaki ng sangkatauhan. Ang ating mga nagawa bilang ordinaryong mamamayan ng Timog Afrika ay kailangang magbunga ng tunay na mamamayan nito na magpapalawak sa paniniwala ng sangkatauhan, sa katarungan, magpapalakas sa tiwala sa kadakilaan ng kaluluwa, at magtutustos sa lahat ng ating pag-asa sa kapakinabangan ng buhay ng lahat. Ang lahat ng ito ay utang natin sa ating mga sarili at sa mga taong naririto ngayon. Sa aking mga kababayan, wala akong alinlangang sabihin na ang bawat isa sa atin
ay kasinlapit ang puso sa lupa ng napakagandang bansang ito. Sa tanyag na puno ng jacaranda sa Pretoria at sa mga puno ng mimosa. Sa bawat oras, bawat isa sa atin ay dadamhin ang lupang ito. Mararamdaman natin ang pansariling pagbabago. Ang kalagayan ng bansa ay magbabago tulad ng panahon. Tayo ay kumilos ng may kaligayahan at kagalakan sa paglunti ng kapaligiran at sa pagbukadkad ng mga bulaklak. Ang espiritual at pisikal na kaisahan na ating ibinabahagi sa lupaing ito ay nagpapaliwanag sa lalim ng sakit na daladala ng ating mga puso sa tuwing makikita natin ang ating bansa na unti-unting nalulugmok ng di pagkakasundo at sa tuwing makikita natin ang pagtanggi, ang paglaban sa batas at paghihiwalay ng mga tao sa mundo. Ito ay dahil sa naging pambansang batayan ang nakamamatay na ideolohiya at pagkakaroon ng rasismo. Tayo, ang mga mamamayan ng Timog Africa, ay nakadama ng kapayakan nang ibinalik sa sangkatauhan ang pagkakaibigan. Tayo, na pinagkaita ng batas kamakailan lang, ay binigyan ng bihirang pribilehiyong mamahala sa mga bansa sa sarili nating lupain. Pinasasalamatan namin ang aming mga pinagpipitaganang panauhin sa pagparito upang angkinin, kasama ang mamamayan ng aming bansa, ang tagumpay para sa katarungan, para sa kapayapaan at para sa dignidad. Naniniwala kami na ipagpapatuloy ninyo ang pagtulong sa amin sa pagharap sa mga pagsubok, sa pagbuo ng kapayapaan, kaunlaran, pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae, walang diskriminasyon sa lahi, at demokrasya. Malugod naming tinatanggap ang tungkulin na ang aming mamamayan at ang kanilang kalayaang politikal, pananampalataya, kababaihan, kabataan, negosyo, tradisyonal at mga pinuno na isagawa ang konklusyong ito. Hindi mawawala riyan ang aking second Deputy President, ang kagalang-galang na si F.W. de Klerk. Pinasasalamatan din namin ang lahat ng bumubuo sa hukbong panseguridad sa pagganap sa kanilang tungkulin na pangalagaan ang ating unang malayang eleksyon at ang transisyon sa demokrasya mula sa hukbong uhaw sa dugo na nag-aalangan pa ring makakita ng liwanag. Ang panahon para sa paghilom ng sugat ay naririto na. Ang panahon upang pag-ugnayin ang pagkakaiba-iba ng opinyon na nagiging dahilan ng pagkakahati-hati ay dumating na. Ang panahon upang bumuo ay nasa atin na. Sa wakas, ay naabot na natin ang emansipasyon sa politika. Nangako tayong palalayain ang ating mamamayan sa kahirapan, kakulangan, pagdurusa, kasarian, at iba pang diskriminasyon. Nagtagumpay tayo sa ating huling hakbang sa pagkakaroon ng kapayapaan. Itinalaga natin ang ating sarili sa pagbuo ng kumpleto, makatarungan at panghabang buhay na kapayapaan. Tayo ay nagtagumpay na magtanim ng pag-asa sa milyon-milyong mamamayan. Pumasok tayo sa kasunduan na bubuo tayo ng lipunan kung saan ang lahat ng mamamayan ng Timog Africa, itim man o puti, ay maglalakad na walang takot sa kanilang mga puso. Tiyak ang kanilang karapatan sa pagkakaroon ng dignidad. Isang bansang may kapayapaang pansarili at pambansa. Bilang simbolo ng pagbabago sa ating bansa,
ang bagong Interim Government of National Unity ay sa panahon ng biglaang pangangailangan. Bibigyang pansin ang issue ng amnestiya ng mga taong kasalukuyang nakakulong. Inaalay namin ang araw na ito sa lahat ng mga bayani ng bansang ito at sa iba pang bahagi ng mundo na nagsakripisyo at isinuko ang kanilang mga buhay upang tayo ay lumaya. Ang kanilang mga pangarap ay naging makatotohanan. Kalayaan ang kanilang handog. Tayo ay may pagpapakumbaba at pagmamalaki sa karangalan at pribilehyo na ikaw, mamamayan ng Timog Africa, ay iginagawad sa atin bilang unang Pangulo ng nagkakaisa, malaya, walang diskriminasyon ng lahi, at pamahalaang naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Nauunawaan naming walang madaling daan para sa kalayaan. Batid namin kung nag-iisa ay hindi maaabot ang tagumpay. Kailangan nating kumilos ng sama-sama bilang nagkakaisang mamamayan para sa pambansang pagkakasundo-sundo, para sa pambansang pagkakabuo-buo, para sa pagsilang ng bagong mundo. Magkaroon nawa ng katarungan para sa lahat. Magkaroon nawa ng kapayapaan para sa lahat. Magkaroon nawa ng hanap buhay, tinapay, tubig at asin para sa lahat. Malaman nawa ng bawat isa na ang katawan, ang isip Sa harap at ng ang mga kaluluwa panahon, ay pinahayag ng dapat bagong lumaya Pangulong ng Timog upang Afrika ang mabigyang pagsilang ng kalayaan matapos ang kanilang makabang mga panahon ng diskriminasyon at sakit. Binanggit niya ang ugnayan ng Hindi. mamamayan sa kanilang Hindi lupain na muling at ang pangako na makararanas ng palalayain magandang lupaing ang ito lahat mula ng sa kawalang kahirapan at katarungan at pagkakawatak-watak. sakripisyo sa kawalang dignidad Itinatag ang Government of kahalagahan National ng Unity pagiging bilang katutubo simbolo sa ng pagbabago at inalay ang Hari nawa araw sa ang mga kalayaan. bayani na nag-alay ng buhay Pagpalain para ka sa ng Diyos, kalayaan. Sa Africa. kanyang mensahe, tiniyak Salamat. niya na ang lahat, itim man o puti, ay mamumuhay Ang ng may talumpati, dignidad, kapayapaan, at pagkakapantay-pantay. Bayani Sa huli, ng Africa. ang kanyang panawagan ay malinaw. Maghari nawa ang kalayaan at pagpalain ng Diyos ang Afrika. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Napakaganda sa pandinig ang awiting ito ni Durante. Damang-dama ang pagmamahal ng mga awit sa akin. Tagal na panahon na rin simula na ako ay ipaglaban ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ang pakikipaglaban niyang ito ay daan upang ako ay umusbong, gamitin at tangkilikin. Ako ang simbolo ng pagkakakilanlan ng ating bansa, ang Pilipinas. Sa totoo lang, ako ay ginamit sa maraming sitwasyon at pagkakataon. At tunay ngang malayo na ang aking narating bilang instrumento ng komunikasyon. Patunay nito, sa paglipas ng panahon ay mabilis na naging moderno na ang ating bansa.
modernong kagamitan, pamumuhay, moderno na rin pati kabataan. Talagang ang mga Pinoy ay hindi nagpapahuli. Subalit, kasabay ng pagbabago at pagiging modernong ito, ay ginawa na rin akong moderno. Pakiramdam ko ay binihisan ako upang sumabay sa makabagong panahon. Sa katunayan, ang wika ng kabataan ngayon ay tinatawag na Taglish, mga Jejemon wika nga. Sa salitang nanay, sasabihing mudra at tatay ay pudra. May magsasabi ring, I wanna make believe that sapatos. Hi, kailangan bang kasabay ng pagbabago ay pagbabago sa akin? Nasaan na ang pinaglabang wika? Mga kabataan, ang totoo, ako ay ikaw na sasalamin sa ating bansa. Hindi masama ang pag-unlad at ang pagbabago kung ang pagbabagong ito ay para sa ikabubuti at ikaaayos ng komunikasyon. Sa makabagong panahon, gamitin mo ako sa iyong wika kung iyan ang ibig mo. Piliin lamang sa tamang panahon at tamang sitwasyon. Tiyak na ang ating patuloy na pag-unlad. Ang ipinapahiwatig ng kwentong Ikaw ay Ako na ang bawat tao ay magkakaugnay at may tungkulin. Naunawain at igalang ang damdamin ng iba. Tinuturo nito ang pagpapakatao, pag-unawa at empatiya. Na kung paano natin tratuhin ang iba, refleksyon din na kung sino tayo bilang isang tao. Halimbawa, sa kwentong Ikaw ay Ako, ipinapakita na kung paano mo tinatrato ang iba ay bumabalik din sa iyo. Healthy music for a child's heart, body, and mind. A Ram Sam Sam on the award-winning CD Action Fun Dance by The Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Let's sing and move along to the silly, silly Ram Sam song. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you've got to go a little faster. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you've got to go a little faster. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you've got to go a little faster. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you got to go a little faster. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you got to go a little faster. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky.
go a little faster. Oh, ram sam sam, oh, ram sam sam, gooey 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 gooey, ram sam sam, oh, ram sam sam, oh, ram sam sam, gooey 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 gooey, ram sam sam, oh, ram, gooey 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 gooey, ram sam sam, oh, ram, gooey 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 gooey, ram sam sam. Arms up high, reach for the sky. Now you're a ram sam master. You're a ram sam master. Pagsasanib ng gramatika at retorika, nakakatulong sa pag-unawa ng mensahe ng isang diskurso ang paggamit ng angkop ng mga tuwiran at tituwirang pagpapahayag. Mahalaga ang mga ito sa pagkuha ng impormasyon nais bigyang linaw. Nagiging mas malinaw ang isang sanaysay talumpati dahil sa mga tuwiran at tituwirang pagpapahayag. Madaling matukoy sa mga ito ang katotohanan o opinyon. May mga pag-ugnay na nagpapatibay o nagpapatotoo sa isang argumento upang mahikayat. Kabilang dito ang mga katunayan, ang totoo bilang patunay, at iba pa. Halimbawa, sa totoo lang, maraming magagandang lugar sa Pilipinas na dapat munang pasyalan bago ang ibang bansa. Si Ranadel ay nanalo ng Barang Kabataang Award bilang patunay na rito ang kanyang sertipiko. Ang tuwirang payag ay mga payag na may pinagbatayan at may ebidensya, kaya't kapani-paniwala. Samantalang ang di-tuwirang payag ay mga payag o tagapagbasa. Tuwirang payag mas may malinaw na basihan, ebidensya at katotohanan. Mas kapani-paniwala. Di-tuwirang payag, opinyon o payag na hindi direktang may ebidensya, madalas nagpapahiwatig lang. Sa madaling sabi, kapag tama ang paggamit ng tuwiran at di-tuwirang payag, mas madaling maintindihan, mas malinaw at mas kapani-paniwala ang diskurso.